ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Bisperas, Miss Thea. Ha? Oo nga, 14 ng buwan ng Nobyembre. At sa ating mga headlines sa bagyong Ophel, humina matapos maglandfall sa Bagao, Cagayan. Manyi, natatawaging Pepito, patuloy na lumalakas. Inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ayon sa Pag-asa. Biyahe naman ay ilang bus at truck sa patungong Visayas at Mindanao at Bicol Region. Sinuspindi na dahil sa masamang panahon. National Simultaneous Earthquake Drill ngayong taon itinuloy sa kabila ng sama ng panahon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanindigan na hindi may pagtulungan sa International Criminal Court sakaling sila ay mag-imbestiga sa war on drugs ng Duterte administration. Task Force versus extrajudicial killings ng Duterte administration nagsimula na magtrabaho, makikipag-ugnayan sa mga testigo. Alok naman ay 1 milyon ni dating Pangulong Digong Duterte sa mga pulis na naiipit sa drug war. Welcome sa Philippine National Police. Pagpalit sa 35 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na kakandidato sa BARM elections hiniling kay Pangulong BBM. Naku mga misis, ingat ha, yung mga bata ha. Abay, 14 katao ang namatay dahil naman sa dengue sa Quezon City. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nag-landfall na ang bagyong Ophel sa Bagao, Cagayan kanina 1:30 ng hapon. Bate sa latest report ng Pag-asa, humina na ang bagyong Ophel. Ibinaba na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang ilang lugar sa Luzon na dating nakataas sa Signal number 5. Kumikilos ang bagyong Ophel, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Kulang tong detalye mauwi na. Ano ang walang center winds at saka ano nito ha? Yung gustiness ng bagyo. Samantala nakataas ang signal number 4 sa mga sumusunod na lugar. Signal number 4 sa Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Cagayan, northeastern na portion ng Isabela. Samantala signal number 3 naman ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern na portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 nakatas naman sa western portion ng Isabela. Ilang pang bahagi ng Apayao kasama ang Kalinga, Abra, eastern portion ng Mountain Province, Ifugao at ilang pang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 nakatas naman sa probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya at ilang pang bahagi ng Abra, Ifugao at Mountain Province. Signal number 1 din sa northern portion ng Benguet, La Union, Aurora at Ilocos Sur.
Samantala, patuloy ang paglakas at posibleng maging severe tropical storm ang bagyong may international name na Manny o tatawaging Pepito pag pumasok ng Philippine Area of Responsibility habang kumikilos patimog kanluran. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan 1,375 kilometers silangan ng northeastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ng PAR si Tropical Storm Manny mamayang gabi at tatawagin itong bagyong Pepito. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Pinaghahandaan na ng NDRRMC ang pagpasok naman ng panibagong bagyo na may international name na Manny o kaya ay Pepito. Sinabi ng Pag-asa na inasang papasok ng PAR ang bagyong Pepito mamayang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga tinatayang dadaanan ng bagyong Pepito ay katulad din ng truck na dinaanan at sinalanta ng bagyong Christine gaya ng Bicol at Metro Manila. Sa ngayon ay tinatalakay na ng Metro Manila Mayors ang paggamit naman ng Emergency Operations Center sakaling tumama ang bagyo. Tuloy-tuloy din ang paghahanda ng NDRRMC sa inaasahang pagtagal ng mga pag-ulan dala ng bagyong Ophel. Ayon sa NDRRMC, kahit inalis na ang signal number 5 sa norte ay nanganganib pa rin sa ulan at baha ang libu-libong barangay. Ito ay dahil tatagal pa nila ng 5 araw ang ulang ibubuhos ng bagyo hanggang sa November 19. Sa datos ng DENR Mines and Geosciences Bureau, delikado sa rain-induced landslide o pagguho ng lupa ang 1,389 na barangay sa bahagi pa lamang ng Region 2. Sa mga bibiyahe ng Bicol Region at Visayas, pansamantalang sinuspindi ng LTFRB ang ilang mga biyahe dahil nga sa pagpasok ng bagyong Pepito mamayang alas 8 ng gabi. Batay sa abiso ng LTFRB, suspendido ang lahat ng biyahe ng bus at ang mga truck sa patungong Visayas at Mindanao via Matnogo Port. Gayon din patungo sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa LTFRB, ang suspension ay batay sa rekomendasyon ng NDRRMC upang maiwasan ang pagdami ng mga stranded na pasahero at sasakyan sa mga paunahing kalsada na maaring maapektuhan ng bagyo. Pinayuhan din ng LTFRB ang mga operators na magsagawa ng naangkop na precautionary measures para matiyak naman ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Halos 309,518 na individual o 85,415 na pamilya sa ilang rehiyon sa Luzon ang naapektuhan ng bagyong Nika at Ophel. Ayon sa NDRRMC, ang mga apektado ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera Administrative Region. Sa kabuuang bilang ng mga apektado, 26,923 na katao o 8,676 na pamilya ang nananatili pa sa mga evacuation center hanggang 19,572 na katao o 5,653 na pamilya ang nakasilong sa ibang lugar. Samantala, nakapagtala naman ng nagkakahalagang 320,658,974 pesos na pinsala sa infrastruktura sa Central Luzon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamimigay ng ayuda sa 5,000 magsasaka sa Oriental Mindoro kaninang umaga. Tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ibinigay ng Pangulong Marcos sa bawat benepisaryo. Ayon kay Pangulong Marcos, umaasyang makatulong ang ito sa pagbangon sa mga naapektuhan ng kalamidad.
Muli na mahinikayat ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng DNR, Mines and Geosciences Bureau upang magsilbing gabay sa mga pinangyayarihan ng mga landslide at mga bahaing lugar. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na sumunod sa mga babala ng lokal na pamahalaan tuwing may bagyo para sa kanilang kaligtasan. Narito ang Pangulong Marcos. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas. Batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari. Ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Samantala, nasa 5 kalsada na lamang ang nananatiling sarado sa mga motorista matapos ang pagtama ng bagyong Nika at inaasahang epekto ng bagyong Ophel. Ayon sa DPWH, kabilang sa mga saradong kalsada ay ang mga sumusunod: Banawe, Hungduan, Benguet Boundary Road sa Tukukan, Tinok, Ifugao dahil sa landslide. Lubuagan, Batong Buhay Road dahil sa mga kumalat na debris. Junction, Talubin, Barlig, Natonin, Paracelis, Calacad Road dulot ng paglubog ng lupa. Sampaguita, Warat, Suerte, Catarawan, Afusing Road sa Malalatan, Alcala, Cagayan na lubog pa rin sa baha, at Cagayan, Apayao Road, Itaos Overflow Bridge sa Santa Barbara, Piato, Cagayan na napinsala ang kalye paakyat ng tulay. Ngayon pa lamang nakapagtala na ang DPWH ng 442.107 million pesos na halaga ng pagkasira sa infrastruktura na naidulot ng bagyong Nika at Ophel. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Hoy, Pag-asa, makinig kayo, ha? Ang mga senador na nawagan sa Pag-asa na gawing mas simple ang kanilang mga weather forecast. O nga naman ha? Mga technical at nakalito. Katulad ito, ayan, bagyong Ophel humina sa typhoon category. Bagyo na nga Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nanindigan na hindi may pagtulungan sa International Criminal Court sa pag-iimbestiga sa dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Samantala, alok na 1 milyong piso ng dating Pangulong Digong sa mga pulis na naipit sa drug war. Welcome naman sa PNP. Hoy, sa mga motorista, maganda ito, ha? Abay, ang Metro Manila Council, ayan, tinalakay na kanina mga kuyang mga drivers, taxi jeepney drivers, na gawing standard at gawing professional ang towing at impounding operation. At dapat daw po ay fixed rate dito sa Metro Manila, hindi pa iba-iba. Samantala, ingat din po tayo mga kuya, mga misis, dahil dumadami na pala ang mga namamatay dahil sa dengue. Sa Quezon City, umabot na sa 14 katao ang namatay dahil sa gat ng lamok na dengue. Ang detalyang balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Doktora Isa Suntay, Doktora Evelyn Laureta, alas 4:26. RH Break Time. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time.
Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po, Ninong, 41 days na lang Pasko na. Wow, bilis ng panahon. Balikan natin ang mga balita at mga reports. Unahin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Mga testimonya sa pagdinig hinggil sa war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Pinag-aaralan na ng pamahalaan. Ganun ba? Anong sabi ng Pangulo, Miss Let? The order is dead or alive. Hindi dong. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Justice at Philippine National Police na suriin mabuti ang mga naging testimonya hinggil sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Sa ambush interview sa Tagaytay, sinabi ng Pangulo na lahat ng salaysay at pag-amin sa Kamara kasama na ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hihimayin ng PNP at DOJ. Sa ganitong paraan ay malalaman ang tunay na kahulugan at posibleng epekto ng ilang pahayag ni Duterte sa legal na aspekto. Ito anya ay maaaring magresulta sa pagsasampa ng kaso na may kinalaman sa nasabing usapin. Ayon kay Pangulong Marcos, laging nakabantay ang pamahalaan sa takbo ng usaping ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot ang mga tanong hinggil sa mga nangyaring extrajudicial killings kung sino ang mga responsable rito. Narito si Pangulong Marcos. Testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso Miss para Let. sa DZRH. Yes, Lakay. Kapukes ni Apo Presidente. Ha? Alam mo, kapukes. Alam mo yun. Kakapagupit. Bagong gupit ang Presidente. Ha? Ayan. Nauso yata yung gupit na ganyan. Yung parang semi-crew cut. Oo, parang... Pati si Senator JB. Parang totoy. Napupuna nga yan na mukhang Chelsea daw yung gupit ni Presidente. Mukhang gupit Gen Z. Oo. Ang tawag na sa gupit na yun, no high school kami, crew cut ang tawag Crew dyan eh. cut, Ayan. oo. Iba naman white side wall. Ayan. Pang Marines. Ayan. Pero nagmukhang totoy tuloy. Kapag ikaw nang may ganyang haircut, Lakay. Baka bumata tayo ng 20 taon yan. Okay, Teka muna, ba't di ko nakita si Mayor Bambol Tolentino, ha? Di yata nagpakain ng bulalo sa presidente kaninang tanghali dyan. Let. Nawala na. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Report mula kay Edniel. PNP handang tumulong sa Interpol sakaling kailanganin kontra Duterte. I-detalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Bisaya, handang umasiste ang pambansang pulisya sakaling maglabas ng red notice ang Interpol laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang siniguro ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo matapos hamunin ni Duterte ang International Criminal Court o ICC na usigi na siya sa umano'y crimes against humanity ng gera kontra droga. Sa pulong palitan sa Camp Crame, sinabi ni Fajardo na umiiral naman na ang mekanismong ito para sa koordinasyon ng mga bansang konektado sa Interpol. Katulad din ito ng hininging tulong ng Pilipinas o para mahuli sina Alice Go sa Indonesia at Arlie Teves naman sa Timor-Leste. Pero paglilinaw ni General Fajardo, hindi may tuturing na special case ang gagawin nilang alalay sa Interpol kahit mismo ang dating presidente na ang nagpahayag ng kahandaan na siya ay humarap sa ICC. Pakinggan natin si General Fajardo. So if when the time comes na isisik po yung ating assistance, then the PNP is ready to provide the necessary assistance po. So hindi po ito special case dahil dating Pangulo siya? Hindi po ito special case, sir, because like I said earlier, this is a normal cooperation between and among international police organization po. Nauna nang nagpahayag ng kahandaan din ng PNP na makipag-ugnayan sa Department of Justice para sa binuho nitong task force na nagsisiyasat
sa mga extrajudicial killings na may kaugnayan sa war on drugs. Matay sa opisyal na tala ng gobyerno, higit 6,000 personalidad ang nalagas sa drug war ng nagdaang administrasyon, pero higit 3,000 ang sinasabing nasawi ng ilang human rights group. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Lakay. Anong latest kay Pastor Apollo Kibuloy? Kumusta ang puso niya? Ayan, papalyado pa rin ba? Lakay, he's doing well, sabi ng PNP. Ganun ba? Mga this oras ng gabi, mga past 8 o 8:49 to be exact. Dinalalakay si Pastor Kibuloy sa Philippine Children's Hospital. Children's Hospital? Bakit naging children's? Ba't Children's Hospital? Kabilang kasi sa mga tests na dinaanan niya ay yung equipment, nakikita lang doon sa loob ng Children's Hospital. Pero kagyat din kagabi rin natapos yung test, ibinalik siya sa Philippine Heart Center, Lakay at Mistea. At ang sinasabi ng korte, total, hindi naman life-threatening pala. Sabi ng kampo ng pastor, ang pagkatapos itong mga test na ito, by November 16, that is Sabado 5 p.m., dapat nakabalik na ulit siya sa PNP Custodial Center. Ayan, okay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Samantala, ma-scam at hacking gamit ang mobile wallet. Gaya ng GCash, Paymaya, pinaiimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros. So nga naman, ikaw ba? Di ka ba nawalan ng pera sa GCash? Sana nga nagkaroon, Lakay. Ganun Walang ba? laman. Alamin natin, report mula kay Aris number 28. Ayan, glitch nga ba to o trabaho na ma-scammer? Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor Mistea, pinaimbestigahan ni Senador Risa Hontiveros ang patong-patong na scam at hindi otorisadong mga transaksyon sa mga mobile financial services tulad ng GCash at Paymaya. Sa kanyang inihain na Senate Resolution number 1234, iginit ni Hontiveros na dapat suriin ng Senado ang makasalukuyang patakaran sa financial technology o fintech at ang kakulangan ng batas para sa proteksyon ng mga Pilipinong gumagamit ng digital wallets. Ayon kay Hontiveros, ang mga mobile financial services o e-wallet ay malaking tulong para sa paglago ng ating ekonomiya. Lalo na't ang GCash ay meron ng estimated users na 76 million noong 2022 na nagkaroon ng 6 trillion pesos na transaksyon. Git ng Senador, marami ang nakikinabang sa GCash, lalo ng mga walang bank account, kaya't kailangan nilang maprotektahan. Ang nakababahala ay ang nagkaroon ng misteryosong mga transaksyon at paglipat ng pera mula sa mga GCash account sa mga hindi kilalang numero. Paliwanag ng G-Exchange Incorporated, ang operator ng GCash, error sa ongoing system reconciliation process ang sanhi ng mga transaksyon. Ngunit sabi ni Hontiveros, nangyari na ito noong 2023 kaya kailangan ng investigahan upang hindi na ito maulit muli. Ito si RH28. At saka Raymond, madami, milyones pala yung mga nabiktima ng nawalan ng pera sa GCash. Marami-rami. Oo, nitong latest na sabi nila glitch daw. Yun na nga, Mayor. Kaya lang meron mga, kahit yung mga hindi naman kalakihan pera, pero ang hinihingi nilang paliwanag, bakit parang naging uniform na yung piso per transaction yung nakuha, lipat doon sa mga pero hindi naman nila kilala nitong mga owners ng mga GCash account. Magkano uniform? Tig 2,200? 2,000, Mayor. Wow, malaki-laki. Nangyari ito uniformly madaling araw kung kailan tulog lahat, halos ang tao. At saka minsan tinataon daw ng holiday. Ayan, problema yan. Ayun. Okay, so dapat talaga maimbestigahan ito. Mukhang may na ang firewall ba ang tawag doon? Oo, Lakay. ng GCash. Ba't nangyayari yan? Ba't naulit na naman? Ayun na nga, kailangan daw dahil dito ay kailangan ng pag-imbestiga ang Senado at tukuyin kung ano pa yung mga gaps na kailangan matukulan dahil kawawa naman yung mga kababayan natin na nabibiktima ng ganitong klase ng mga uri ng transaksyon. Kahit na nga yung sinasabi nila na ibalik, Mayor, dahil meron tayong kilala na
yung kanyang 16,000 ay naibalik naman in fairness. Okay. Kaya lang na-stress siya for the past 24 hours. Abay, syempre. Hindi nakikita yung pera niyang naibabalik ngayon doon sa kanyang GCash account. Oo naman. 16 yung 16,000 ilang days bago na ibalik? 24 hours. Parang, almost more than 24 hours. 24 hours. Oo. Kaya lang yung stress daw niya na naranasan ay talagang walang katumbas na halaga yun. Totoo. Mayor at Mr. Yan. Oo nga, baka yung pera yan, pambili pa ng pera yan. Nung minsan lang kayo nagkaganyan. Pambayad sa kuryente. Akala ko may pambayad ako. Nawindang ako kasi wala. Pagdating doon sa store, wala Akala na ko naman. maghugas ako ng pinagkainan lang. Sa restaurant? Patay tayo dyan, nakakahiya. Oo, yan yung mga nakaka-stress na moments eh. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si Average 28 po rin magtagpaat para sa Eastern Pilipinas, una sa Pilipino. At signal natin na Pumupugak-pugak. putol-putol. Ayan. Samantala, Vice President Sara Duterte hinamon na magpakita na sa hearing ng House Blue Ribbon Committee kung nagawa nitong magmiron sa Quad Committee hearing na dinaluhan ng kanyang ama. Idetalye mo ang balita, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya at lakay kung may oras siya na makapunta kahapon at umuwi magmiron sa hearing ng Quad Committee para magpakita ng suporta sa kanyang ama na walang dahilan para hindi rin dumalo si Vice President Sara Duterte sa hearing naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong hamon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos personal na tanggapin ni VP Sara ang imbitasyon ng komite na dumalo sa hearing sa November 20. Ito ay ang pagpapatuloy ng investigasyon sa questionableng paggamit ng 2022 at 2023 confidential fund ng OVP at ng Department of Education ng sapa ang kalihim. Paalala ni Castro ng tanggapin at pirmahan ni VP Sarang investigasyon o imbitasyon. Ibig sabihin ito, kailangan niyang dumalo sa hearing dahil ang personal niyang pagpunta ang kondisyon ng komite. Hamon pa ni Castro kung ang kanyang ama ay humarap na sa Quadcom hearing matapos din ang ilang ulit na investigasyon at imbitasyon dito, dapat magsilbi na rin siyang ehemplo. Matatandaan sinamantala ng Committee Secretariat na ibigay ng personal ang imbitasyon kay VP Sara dahil nasa kamera siya kahapon hanggang gabi bilang suporta naman sa kanyang ama na dumalo sa hearing ng Quad Committee. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky at sa hugnay na balita, matanda na umano siya at huwag na siyang pahirapan ang dating Pangulong Digong. Ito ang sinabi ng dating Pangulo sa naganap na Quad Committee hearing kahapon na umabot ng 13 oras. Ayon sa dating Pangulo, hindi biro ang 13 hours na pag-upo, pagsagot sa mga tanong sa hearing at dapat i-consider din ang kanyang kalusugan. Sinabi ng dating Pangulong Digong, ayaw niya nang pumunta hindi dahil sa ayaw niyang sumagot sa mga tanong at aligasyon kundi prioridad ang kanyang kalusugan. Nilapitan din ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga chairman ng komite at ipakiusap na pauwi na ang kanyang ama. Sa ambo sa interview matapos ang hearing, sinabi na natin Pangulo na baka magharap na siya ng pinakamalapit na punerarya kung dadalo siya muli sa Quad Committee hearing na Pangulong dating Pangulong Duterte. Ilang oras kami how many hours kami Almost 12. 12 hours kami Kung biro mo yan, sa edad ko, sunod ko niya, wala na, pagtindig ko, diretso na ako sa, ano bang mura? Funeraria pass o funeraria? Mamatay na tayo na sa edad ko. Ano dong? Tres Amigos. Magkakalapit yan, Lakay? Magkakalayo. Magkakalayo. Funeraria pa sa Araneta yan. Tres Amigos. Santa Cruz yata yan. Santa Cruz, Manila. Talagang, iba talaga ang Dong. Ayan, ang sense humor mo, Dong. Samantala, update naman sa Santa Ana, Cagayan na binabayo ng bagyong Ophel. Kamustahin natin ang sitwasyon kay RH25 Grace Ansano. Grace. Yes, umabot na ng halos 5 oras itong pagbayo ng bagyong Ophel. Nagsimula ito halos alas 12 ng tanghali
Ngayon, mag-aalas 5 na. Hindi nagbabago ang tindi ng bayo ng hangin at kasama nga ang malakas na ulan. Halos mag-zero visibility itong area ng Santa Ana. Grace. At kanina nga, of course, yes. Live ba tong video mo? Ayan, mag-zoom ka nga. Oo, malakas ang madilim. Alam mo Lakay Deo, pumipito. Akala mo ugong na Talaga, dumarating na eroplano. Paano Yung tindi ng hangin. Paano nga pito? Parang kilala ko yung pitong yun sa idea. But anyway. That is a freedom of expression. Okay, proceed, Gracia. Branded yan ng past president, yung people na yun. Anyway, andito nga tayo at talagang 24 hours dito sa command center ng bayan ng Santa Ana ang mayor na si Mayor Nelson. Dito mismo, nagbabantay siya at talagang siya ang nagko-command kung paano gagawin. At nasa libo ng pamilya ang nasa iba't ibang mga evacuation center mula sa 16. Kumustahin natin si Mayor Nelson sa kung ano na ang report sa kanya mula doon sa 16 na barangay. Kumusta, Mayor? Live po tayo kay Lakay Mayor. Deo, makasama. Deo, magandang hapon. Imbag nga malam, Apo, ha? Sa hindi gayam na imbag nga malam kasi binabayo kayo ng bagyo ngayon, ha? Ayan, malakas na malakas po. Okay, malakas po ang bagyo, Mayor, at kumusta po yung kababayan natin? Nakapag-evacuate na ba sila lahat? Well, eto, katatapos lang po yung bagyo Marce. Hindi pa po nakakabangon po hindi pa nakakabalik yung ibang pamilya po natin sa mga kanya-kanyalang bahay. Kasi nasira noong Marce, andito na naman po tayo ngayon na bagyong Opel. So medyo nakakaawa po yung mga ibang kababayan po natin, no? Ayan. So sa ganitong sitwasyon, Mayor, may panawagan ba kayo sa presidente na sana'y balik-balikan niya ang Cagayan at dagdagan ang mga ayuda dyan? Yun. Well, kaya nga po unang nagpapasalamat ako sa mahal natin presidente at noong mga 3-4 days ago, nag-abot po sa amin, lalong-lalo na po dito sa mga coastal areas ng Cagayan. Isa na rin po kami sa recipient, no? At nag-abot po ng 10 million para sa kababayan natin sa Santa Ana. Ayan. Kumusta ang pagkain natin mga kababayan sa mga evacuation centers, Mayor? Kompleto ba? Po yung pamimigay natin kasi may mga ilang-ilang mga barangay na maliliit na paubos na rin po yung mga pondo nila para doon sa mga bakwis. Kaya nakaready na rin po ang LGU po natin para mag-augment lalong-lalo na po sa pagkain. Kailangan na pakainin po natin lahat mga yan. May panawagan ba kayo, Mayor, sa ating national government, DSWD? Kami po yung nagpapasalamat. Hindi na po yung kami nanawagan kasi sila po lang mismo talaga nag-aabot na po sa amin. Maski wala po kami pusang loob na lang po nag-aabot. So, kami po yung salamat. Lalong-lalo na po sa anay po ng DSWD po natin, mga provincial government po natin, at saka mga ibang agencies po natin na medyo matulungin po sa atin. Okay nga Roda, Mayor Nelson. Ayan, ingat po. Agan-anad kayo, Apo. Naimbag ng malam. Ay, just tagina po sa nakadarong tikwayo panawagan sa Santa Ana. Apo. Ayan, aganad ka dito. Okay, Grace. Thank you, Mayor. Gracia. Lakay Deo, pupuntahan din natin ang kaibigan mo, si Mayor Rambo de Gracia. Ayan, Santa Teresita. Santa Teresita. Pinayo rin sila doon. Alam mo, yes, para sa ating tagapakinig, unang tumama ang bagyong si Opel sa Baggao, Santa Teresita at ito ngang Gonzaga. Medyo actually dinaanan. Unang datal kasi Baggao, Gonzaga. And then binalisbis na niya itong Santa Ana at saka yung Santa Teresita. Kaya matindi itong at ang haba ng oras nang inuubos nitong si Opel. Just imagine, nag-start siya 12 o'clock until now, walang pagbabago sa lakas ng bayo ng hangin.
So, Okay. yan muna. Okay nga, Rod. Ating update mula rito sa bayan ng Santa Ana. Ito, si RH25, Great Vera Tanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako mga mista sa PMA Sandigan 82, ayan si Mr. Mayor Rambo de Gracia, ha? Abay, kailangan po ng tulong dun sa kanilang bayan. Abay, yung mga mista natin dyan, Mr. Mel Mabilin, Chris Laksa, General Kuyang Max Caro, ha? At yung mga yayamanin sa PMA Sandigan 82, ha? Mr. Elmer Garjola, ayan. Colonel Alex Ikinari Sembrano. Ayan. Maraming salamat, Grace. Report mula kay Noche. Ito na nga't kadiwa ng Pangulo, muling nga arangkada bukas sa Pasay City. Idetalye mo ang balita, RH27 Noche Kakas Noche. Bisatayat Lakay, muling aarangkada ang kadiwa ng Pangulo bukas sa November 15 sa lungsod ng Pasay. Inaanyayahan ng pamalaang lungsod ng Pasay ang Pasayenyos na tangkilikin ang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo sa murang halaga tulad ng prutas, asukal, gulay at iba pa. Magsisimula ang kadiwa ng Pangulo bukas alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Handog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang ina ng lungsod ng Pasay na si Mayora Amy Calixto Rubiano ang mga murang paninda. RH27, no Chikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Nanindigan naman ng Pangulong Marcos na hindi pa rin ito makipagtulungan sa ICC, International Criminal Court, sakaling mag-imbestiga sila sa issue ng war on drugs. Ito ang tugon ng Pangulo sa katanungang babalik ba ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng Rome Statute na bumuo sa ICC. Sa kabila nito ay sinuportahan din ng Pangulo ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi sila tututol kung magdesisyon naman ang dating Pangulo na sumuko na sa ICC. Sinabi ng Office of the Executive Secretary na maobliga lamang ang pamahalaan na magipagtulungan sa ICC kung idadaan nila ito sa International Police o Interpol. Samantala, mahirap umanoong paniwalaan ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan siya ng International Criminal Court sa issue ng war on drugs. Ito'y dahil siya rin ang dahilan kung bakit umalis ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi rin madaling usapin ang pagbabalik sa ICC dahil sa probisyong nagsasabing papasok lamang sila kung hindi na gumagana ang justice system ng bansa. Anya mahirap amining hindi gumagana ang justice system dahil magiging sampal ito sa hudikatura. Kaugnay nito, sinabi ni Escudero na ang Malacanang pa rin ang magdedesisyon kung babalik itong muli sa ICC. Samantala sa balitang sports, nangyaring away sa laro ng San Miguel Beer at kupunan ng Taiwan. Aba, tinawag na no big deal. But wala bang suntukan? Ayan. Wala bang balyahan? Wala bang dumugo? Wala. Kristan Karag, please come in. Kristan. Mr. Ideo, pinawalang balikat lang nga ni San Miguel Beer Import. Kimsey Miller ang nangyaring away sa huling quarter ng kanilang laro laban sa Taoyuan Puyan Pilots ng Taiwan kagabi sa PhilSports Arena. Sa fourth quarter ng laro, nagkainitan pataw subukang sikuin ni Alec Brown ng pilot si Jericho Cruz ng San Miguel at tinulak ni Miller ang big man ng pilot palayo kay Cruz. Pataw ng laro, tiniyak ni Miller na hindi man seryoso ang nangyaring away at nagkaayos naman ng lahat sa dulo. Natawagan ng technical foul si Brown at unsportsmanlike foul naman ang pinataw kay Miller. Habang tinanggal sa court si Cruz na sinuntok si Brown habang sinubukan ng ayusin ang nangyaring away. Natalo sa nangyaring laro ang San Miguel Beer sa score na 101-85. Ito ay parte ng East Asia Super League Lakay Deo. Ang nangyaring laro sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Kristana Karag. At bago tayong paalam, Miss Teya, abay bati mo natin ng happy birthday ating piloto. Happy birthday! Si Micah Lumaban. Happy birthday, Micah. Asa na merienda namin, ha? Joanna Linang Toyota Alabang. Rosemary Fernandez. Oy, si Mr. Speaker. Ayan. Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Binabati ni Congressman Bernard Peralta. At kong Ador Plato. Happy birthday din kay Mr. Cesar Takad ng Sandigan 82. Happy birthday, Mr. At ganun din kay Engineer Juanito Buduan, Kuyang Jojo Eliasar, Ana Abiera de Asis, at very merciful Dennis Kunanan. Aba, birthday mo pala, ha? Binabati ka ni Kuyang Dado Melegrito, at binabati natin sina Kuyang Boying Contrebida, si ating Sheila at Rachel. At happy birthday din. Sino may birthday ko yung agagising Lukman. Aba, si Merciful Omar Lukman, ang PDDGM ng Sultan Lukman Masonic Lodge sa number 406. Aba, ko yung agagising. Alabang blowout si ko yung Omar dyan. At binabati natin si Bossing Jimmy Serato. Alam ba tayong Jim's cover dyan na Bossing, ha? At siyempre, maganda hapon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Abay, Magkano lakay? Tumaas na naman ang palitan ng dollar, Miss Teya, ha? Abay, kung kahapon ang palitan ng dollar ay nagsara sa 58 pesos and 73 centavos. Ngayon naman ay tumaas, naging 58 pesos and 77 centavos. Abay, tumaas ng 4 centavos. Ayan. Maraming salamat, Bossing Michael is my guy, Dr. Ruel Aguila. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Carpuz. Susunod na, mabalansyadong balita. Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, ganap ng 5:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.